Ayan po at gusto ko lamang pong ipaabot ang aking taos-pusong pagbati sa lahat po ng mga subscribers ko, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At yung tatalakayin po natin ngayon, yun pong dead on arrival na po. Yung PI ni Tambaloser. Ay, ayan. At nagbigay na po ng desisyon ang COMELEC na hindi natatanggap ng anumang mga pirma at yan po ay indefinite suspended na po yung pagtanggap ng mga pirma na yan naman po ay hindi naman po talaga legal. At dapat nga dito kay George Garcia na ito, pinipit-pit din ang bayag nito dahil alam naman niya na sa simula't-simula pa lang ay illegal na yung ginagawa ni Tambaloser na yan, ay tinatanggap pa at pinapalabas pa nga na kompleto na raw yung mga pirma na kung saan ayon naman ay kanilang mga binili or binayaran sa pamamagitan ng kung ano-anong mga ayuda ang binigay nila para lang pumirma yung ating mga inosenteng mga kababayan. So siguro may advice ko lang dito kay Tambaloser ay siguro gusto mo oopera na lang kita na magtinda na lang tayo ng tuba. Di ba? Alam ko diyan sa Leyte maraming mga nyug diyan eh, di ba? So magpakan tayo, makipag-usap tayo doon sa mga mananggite. Sila ngayon ang titigpas doon sa bulaklak ng saging para ma-extract yung mga tuba na yon at uupo na lang tayong dalawa dyan sa kalsada at magtinda na lang tayo ng tuba. At yan naman talaga ang bagay sa iyo dahil unang-una, ikaw Romualdez, sinabi ko naman sa iyo, yung mga ginagawa mo ng kabubuhan, at sabi ko nga, paulit-ulit ko lang sinasabi rito, na makon ka lang, matalino ka lang kung paano magnakaw, kung paano mag-insert ng kung ano-anong mga unprogram na mga budget dyan, alam ko yan. So, diyan ka lang magaling. Kung paano magnakaw, pero sabihin mo yung gagamitan mo ng utak, gaya ng PI na yan, o hindi mo na-anticipate na magwawala itong mga senador. Ito rin namang mga senador na ito, nagmuntikan na kayo nalusutan, mga mabagal pa kayo sa mga pagong ng mga diputa rin kayo, ng mga gonggong din kayo. Kung kailan na malala na, kung kailan na kompleto na yung mga pirma, saka pa lang kayo magwawalwal dyan, magdadadakdak dyan. At yan, mabuti lang ang agapan ninyo, na mga tulog din kayo, hindi ko alam kung parehas lang kayo nitong presidente ninyo na bangag din, kaya ayan, saka pa lang kayo magkukumahog kung alam nyo nang nasa peligro na. Ganyan kayo eh. Kaya walang naipapasa na batas na para dito sa aking mga kababayang mahihirap. Kayo lang talaga ang gustong kumamal ng salapi. Kayo lang ang gustong mabusog ng mga diputa kayo na samantalang napakarami na kaliwat kanan na yung mga kababayan natin na walang nang makain, gutom na. Ganyan kayo eh. Pare-pareho lang ng, mayroon bang mapipili sa inyo ng mga matitino pa? Wala na. Wala nang mapipili sa inyo. Tingnan mo itong demonyong Tambaloser na ito. Kung ano-ano dahil sa kagustuhan nitong animal na ito, na sila lang ang matitira na mamuno dito sa bansa natin, kung ano-anong pinaggagawa, kung ano-anong mga pinapirmahan, tapos ginamitan ng pira ng bayan. Kung yung ginastos ninyong mga animal kayo, at ibinigay nyo, if sinuportan nyo rito sa mga kababayan nating mga nagugutuman, sabi ko nga sa inyo sila ay simple lang yung mga
yung kaligayahan nito mga ito. Mabigyan nyo ng kaunti yan. Nandun na yung kasiyahan nila. Hindi nyo man lang mapasaya doon sa mga kakaunting tulong ninyo, mga buwakan ng ina nyo. Dahil ang gusto nyo lang, kayo lang ang gusto mabuhay ng mga buwakan ng ina nyo. At bilyon ang ginastos ni Tambaluser dito. Saan galing ang pira? May advertisement pa. Buwakan ng ina nyo. Talaga sa totoo lang. Wala na kayong ginawa kundi ang magwaldas ng pira ng mga animal kayo, na buwakan ng ina ninyo, na wala na kayong puro kadimonyahan ang nasa utak ninyo, hindi nyo man lang mabigyan ng pansin itong mga mahihirap nating kababayan, itong mga kababayan nating walang namasaing. Buwakan ng ina nyo. Tapos sasabihin pa ng presidente nyong bangag, na ang sasabi niya, huwag daw kayong magwaldas. O, ay ano itong siya ang may sabi niya na huwag magwawaldas. O, ngayon, nasa Vietnam na naman. Diba? Ano yan? Hindi ba pang wawaldas yan? Nasaan yung mga sinasabing mga investment daw kuno na billion-billion yung sinasabing mga investment na nakukuha dyan sa pagbabiyahe nitong bangag na ito? O, di pang wawaldas ang alam ninyo. Tapos siya patuloy ang magsasabi ng huwag kayong magwawaldas. At sinasabi niya, huwag din kayong mag-i-smuggling. Pagsabihan mo yung asawa mo. Huwag mong sabihin dyan sa speech mo, dahil walang nag-i-smuggling na mga individual, yung asawa mo ang pagsabihan mo at hindi dyan sa mga taong nakaharap sa iyo. Di ba? Buwakan ng ina nyo. Sa totoo lang, deserve ninyo mamura ng buwakan ng ina nyo. Sa totoo lang. Grabe yung mga ginastos ninyo. Sobra. Imaginin mo yung mga, kung ano-ano lang yung mga pinagbibigay nyo. Pinagbibigay nitong si Tambaluser na ito. Uulitin ko na naman. Maliban doon sa 5 million ng Pasko, mayroon pang pahabol na another 2 million, 7 million agad yon. Plus, aywan ko kung naibigay na yung tigda 20 million dito sa lahat ng mga distritong ito. Kasi yun ay pinangako itong Tambaluser na ito. Dapat ito alam nyo sa katangahan ninyo, parehas lang kayo ni Lisa na palibasa kasi mga bangag kayo, ang pinairal nyo yung katangahan ninyo. Akala ninyo, wala nang mag-aalboroto. Paano ngayon yan? Nag-alboroto na si President Duterte. Nag-alboroto na itong mga abogado natin na sina Harry Roque, sina Glenn Chong, kung sino-sino pa. Ang mga nag-alboroto. So, yun ang hindi nyo naisip na dapat ito muna ang plinansan ninyo itong mga taong ito. Ay hindi Kasi nga bubo nga kayo, di ba? Wala tayong magagawa dyan. Dahil yung katangahan, pag yan ay pinairal, wala na. Kasi kahit papaano yung bubo, kahit papaano ay napapatalino natin yan, lalo na kung mag-subscribe kayo dito sa channel ko. Kayong mga bubo na mga politiko, mag-subscribe kayo dito sa channel ko, tatalino kayo. Yan ang hamon ko sa inyo. Pag hindi kayo tumalino, sabihin nyo sa akin na sinungaling ako. Ganun na rin yung mga nakakapanood nito. Hindi lang kayo tatalino pag nag-subscribe kayo sa channel ko, gaganda, gugwapo kayo. Tingnan nyo naman ako. 175 years old na. Tingnan niyo ang itsura ko. Kumpara ninyo dyan sa mga 100 years old, 80 years old, 90 years old na yan. Kasi sinasabi ko na si Enrile, di ba? Yun ang sinasabi ko. Kaya, kayong mga politiko, kung gusto nyong tumalino at gumwapo, gumanda, huwag na kayong mag-alangan na pindutin yung subscribe ditong Birana Live Studio TV. Dahil ito lamang ang programa na hindi lang kayo tatalino, gaganda pa kayo, gugwapo pag nakapag-subscribe kayo dito sa channel ko. Ayan. Maging dun po sa mga hindi rin politiko, pagka napanood nyo na po ito, pindot nyo pa subscribe. Ganon din po yung like. Pindutin nyo na rin po. Para sa ganon ay maranasan nyo naman yung pagiging gwapo.
at pagiging maganda. Ayan. Ito lalo na, ini-invite ko itong si Lisa para matanggal yung butod mo. Sabi nga ni Maharlika, butod na butlo. Para matanggal yung butod mo, pindutin mo na yung subscribe dito sa channel ko. At ito yung guaranteed dito. Sinasabi ko na sa inyo. Hindi pwedeng magmintis. Ito na nga yung ito na nga sa harapan ninyo yung nagsasabi. Ito na nga ang tawag dito, ang pagbabasihan ninyo eh. Sige nga, 175 years old ko na. Pero ganitong itsura ko. Tingnan nyo. Di ba? So, sabi ko, para mahawaan kayo ng kung anong agimat mayroon ako. Subscribe na. Ayan. Sige. Tanggalin na po natin yan. Isang tabi na po natin yan dahil ito po yung seryosong pag-uusapan natin na kung saan po ay ibinulgar na po ni former President Duterte na isang adik, bangag itong ating presidente. Yan po ay galing sa kanya. Yan po yung speech niya diyan sa Davao nung nagkaroon ng prayer rally diyan. At nakakalungkot man isipin, pero yun ang pinabulaanan ng PDEA na wala daw sa listahan itong si bangag na Bongbong Marcos, yung pagiging bangag nito. Wala raw sa listahan ng PDEA itong si Bongbong Marcos. Ang simple lang naman po yan eh. Siyempre, amo ninyo yan eh, di ba? Amo ninyo, natural yan. Ipagtatanggol ninyo, pwede nga i-pull out ninyo yan eh. Pwede yun. Pero ang sinasabi ng isang ungas na PDEA na pagka nandoon na raw sa listahan, hindi na raw mababago yun. Isa ring gunggong ito eh. Kalokohan mo eh, baka pwede nga kitang lagyan dyan eh. Pag yung pangalan mo, pwede kong ilagay dyan. Pagka binuklat, nandiyan pangalan mo eh. Pwede kong gawin nun eh. Tarantado talaga ito. Huwag mong pagtakpan yung totoo. Dahil unang-una, si President Duterte bago nagsalita yan, ipinakita na niya doon sa maraming tao na talagang nasa listahan. Ibig sabihin, mayroon siyang hawak na dokumento na nandoon ang pangalan ng inyong presidente. Huwag na kayong kundyan. PDEA, huwag na kayong magtatakip pa ng alam nyo na mga maling-mali na. Kung drug addict yung presidente ninyo, so, ano pang gagawin natin dyan? That is impeachable. Okay? Pwede hong ma-impeach yan. Ngayon, ang tanong dito kung ma-impeach nga ba? Sa palagay ko po, sa ngayon, ay hindi po mangyayari yan hanggat nandyan itong si Tambaluser na ito. Hindi po, kasi manggagaling po yan dyan sa Kongreso and then ipo-forward po dyan sa Senate kung halimbawa mayroong probable cause yung magsasampang isang congressman dapat ang magsasampa dyan sa Kongreso. Pero hindi nga po mangyayari yon hanggat nandyan si Tambaluser dahil isa rin protector ito. Lahat ng kasamaan ito, pinoprotektahan ito. Kaya dapat itong si Tambaluser, dapat ito yung kinakapon. Kapunin yan, tapos yung ipakain sa bayawak yung bayag niyan, tapos pagkatapos yan, tanggalan nyo na rin ang kanya ng lawit, tapos ipakain mo dyan kaya yung isang congresswoman dyan na paipal-ipal. Ipakain yung lawit ni Tambaluser dyan. Para sa ganon, tumahimik din. Pare-pareho lang naman mga demonyo itong mga ito eh. Di ba? Wala kang mapipili sa mga politikong ito. Talagang ito. Lahat ng kademonyuhan ay nandito sa mga buwisit na ito.
Kaya wala na. Kaya kung pa natin yan, dapat yan ang unahin natin na kapunin muna itong si Tambalusir na ito. Ngayon, ay hindi mangyayari yung sinasabing impeachment na yan. Sabi ko nga, ang pinakamadali dito, magtipon-tipon na, tapos sugurin na yung Malacanang na yan, at tadyakan na lahat yung mga tao na nandyan, palabas ng Malacanang. Ganon lang kasimple yun. Ay, hindi pala simple. Madugo rin pala yun. Kasi, nung time na yun, tanda ko nung itong si Marcos na yung pinalayas eh. Kasi, at that time, nung time na yon ay nandyan lang po ako sa malapit sa Malacanang. Dyan po kasi ako dati nag-aaral sa Arellano University. Malapit lang po yan. Walking distance lang po yan, Malacanang na. At nandun din po ako, malapit sa school ko, yung boarding house ko dati. Kaya, kaya nung time na yun na talagang pinuno at pinalayas na talaga itong mga Marcos na ito, at talagang napakahirap nandyan na yung mga sundalo na ang ginawa ng mga sundalo. Aywan ko ba kung uso na ngayon, uso na dati yung shabu? Hindi ko alam kung anong mga pinag-iinom ng mga sundalo dati na parang mga zombie na yung mga yung mga mata. Oh, witness ko yan dyan dahil sabi ko nga, malapit lang po yung school ko dyan, Arellano University, at sa kabilang side lang po yan, Malacanang na po yan. So kaya alam ko po yan na talagang sinugod na po ng tao yan dati. So at saka yung mga sundalo na po nandiyan na. So yun, hanggang sa pinasakay na ng helicopter na ang sinasabi ng Amerikano na dadalhin daw sa Ilocos, pero yung pala dinala na diniretso sa Hawaii. Kidnapper din itong mga Amerikano na ito. Pero tingnan nyo pansinin ninyo. Amerikano ang nagkidnap sa kanila, nanloko sa kanila, pinasakay ng helicopter, at ang sinasabi ay dadalhin daw sa Ilocos, pero diniretso na sa Hawaii. See? Isang kataraidor ng Amerikano na yan. Pero nasaan ngayon ang presidente ngayon? Kalyado nitong si Bangag na ito, itong mga Amerikano na ito. Di ba? Kwan lang tayo yung masyado lang tayo makakalimutin sa kasaysayan. Na kung totoosin, itong mga Amerikano na ito ang nagpahirap talaga sa atin. Yun sa mga ninuno ninyo. Dahil ako noon, buhay na ako noon, nung time na yon. Dahil, imagine nyo, sabi ko, 175 years old ko na. Ngayon. So ibig sabihin, na-witness ko lahat yun. Di ba? Yan ang mga pumatay. Yan ang mga nagpahirap sa mga kababayan nating Pilipino. Kuwan na po yan. Wala pa po yung World War II na yan, yung panahon ng Hapon na yan. Wala pa. Panahon pa yun dati ng Amerika at saka yung mga Kastila. Ayan. Kaya alam na alam ko po yan dahil tao na po ako noon. Pero bakit sa lahat ng mga nasabak kong mga gira na yan, na kahit na sino ang sumakop dito, hindi ako napapaano. Hindi ako nakatikim ng kamatayan dito sa mga ito. Naisambit ko na po yan nung panahon na yung World War II, na yung mga lahat ng mga kalalakihan dati na talagang malalaki na rin, kung totoosin, bagamat ang tawag dito, bagamat medyo maliit dati yung katawan ko, pero kasama po ako doon sa mga pagbubuhat ng mga gold bar na yon. So, pero pagkatapos na mailibing, pagkatapos maitago yung mga gold bar na yon sa kung saang lugar, nirat-rat na kami. Nirat-rat na ng mga Hapon yung mga tao na na tumulong na magbuhat ng mga gold bar na yon.
Pero bukod tangi na ako lang ang nabuhay doon sa mga pagrarat-rat nila. So, hindi ko alam kung ano ang meron ako. Yun. Kung ang iisipin nyo, parang hindi ka panipaniwala, pero nandito naman po, ang ebidensya po nandito sa likod ko. At yan po ang ebidensya, yan po ang magsasabi sa inyo na talaga namang pinagdaanan ko kung ilang baril, kung ilang bala ang dumapo niyan sa likod ko, lahat yan, tad-tad po yan. Pero lahat po ng bala na dumidikit lang. So, hindi ko po maipaliwanag sa inyo kung bakit. Basta lahat ng mga tumira sa akin, lahat ng mga bumaril sa akin, dumidikit lang yung bala sa kahit na saang parte ng katawan ko. So, yun lang po ang nasabi ko dyan. Kaya nga, ganun na lang din ang paghahamon ko dito sa mga animal na ito na naghahamon ako ng patayan dito sa mga kawatan na ito. Basta itong mga kawatan ng mga politikong ito, kahit magsama-sama itong mga buwakan ng inanto, mayroon akong time limit. Kahit pa ilan yan, lahat pagsama-samahin na yung mga politikong mga kawatan na yan. Basta kahit 200, may 300 yung mga yan. Basta bibigyan ko lang ng 10 segundo. Segundo, hindi minutes. Segundo lang. 1, 2, 3, 4, 5. Pag lumagpak yung 10 segundo, sisiguraduhin ko dadapa yung mga kawatan na yan sa akin. So ngayon, ang pustahan dyan na tinatanggap ko ay yung pagka nagawa ko yon sa 10 segundo lang, lumayas na sila. Dahil pagka hindi sila lumayas, mapapatay ko pa sila. Dahil pagka itinuro ko, siguraduhin ko tunaw ka. Ito lang, ibibigay ko sa inyong sample. Papakita ko lang kung gaano ka tigas yan. Kung gaano ka tigas yan. Okay? Basta gano'n yan. Makikita nyo na kung gaano ka tigas yan. Okay? Basta matigas yan. Kahit anong gawin mong ganyan. So, ngayon, ipapakita ko lang. Ito, kita nyo, kahit pa idiin ko ng todo yan, yung matigas na matigas yan. Pero, sasabihin ko sa inyo, ito lang ipapakita ko. Gaano man katigas, ganun din ang gagawin ko dito sa mga kawatan na ito. Ituturo ko lang, dadapa itong mga ito. Nakaharap sila sa akin, nakahilera sila sa akin, kahit pa 1,000 silang basta mga politikong kawatan, gaganyanin ko lang yan, isang ganyan ko lang. Bali-bali ang mga liig ng mga yan. Kagaya nito, kita nyo naman. Di ba? Kita nyo itong kutsarang ito. Pagka ginanyan ko ito, mababali ito. Ito ngayon. See? Di ba? Pero, kaya naghahamon ako dito. Papakita ko sa inyo, gaganin ko lang yan, kaya 10 segundo lang sinasabi ko. Sige nga, kumuha kayo ng kutsara ninyo, subukan nyo nga, na ganunin, na yan, balik na, subukan nyo nga, kung kaya nyo ganunin. Ayun, ito kaninang bumabali ng kusa niya nung ginaganyan ko. Katigas-tigas niyan. Kutsara yan. Ang tigas niyan. Kaya, hinawakan ko lang naman. Natural, hawakan ko. Kung di ko hawakan, babagsak yan, hindi nyo makikita. Ang tigas niyan. Subukan nyo rin. Pero, kita nyo naman, nung ginanon ko, kusang nabali. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya, dito, kung magkagipitan, pwede kong baliin lahat ng mga
liig nitong mga ito. Pwede kong baliin, pabaliktad yung mga liig nitong mga ito at dadalhin ko doon sa likod nila yung liig nila para pagka naglakad sila, nakatingala naman sila na para silang mga kanggaro. Ay, mga kanggaro naman talaga itong mga animal na ito. O, di ba? Yun nga. Mag-kuan nga kayo. Baka, ano kaya ang kuan? Ikuha mo ako ng Barita de Cabra. Kuha mo ko doon, Barita de Cabra. Meron ba dyan? Tingnan mo kung meron dyan. Gaganyan ko, yung Barita de Cabra, alam niyo yung Barita de Cabra? Bagay, baka hindi niyo alam yung Barita de Cabra. Yung bang pinang bubunot ng kuan? Gaganyanin ko lang. Kusa yan babali. Meron pa nga nag-comment dyan eh. Sige, wag na, baka hindi nila alam yung Barita de Cabra. Wag na. May nag-comment pa nga dyan dati. Gawin ko raw yun sa kabilya. Sos, kabilya lang pala gusto mo makita. Ay kahit pa-release ng trend, dalhin mo din sa akin, ilalagay ko lang dito, o wag nang ilalagay. Kunin ko na lang. Yung, ilalapat ko lang yung daliri ko. Kusang mababali yung release ng trend. Maging ikaw mismo, umarap ka sa akin, pumunta ka rito, gaganyanin kita, unti-unting babaliin ko yung liig mo. Kasi may nag-comment yan dati, naalala ko nga pala. Pero parang parang bedridden na yata ngayon dahil hindi ako nakapagtimpi noon. At nasabi ko sa kanya na hihiga ka na. At yan na ang sumpa sa iyo. Ngayon, naka-bedridden na siya ngayon. Meron pa nga dyan. Kung naalala nyo, doon sa mga sinasabi ko dati, balikan nyo yung mga video ko. Ayaw ko na magpangalan ha, dahil napangalanan ko na itong dati mga ito eh. Napakalakas yan dati. Grabe pa nga kung huntingin niya itong si Bantag at saka si Tibis eh. Di ba? May video ako dyan. Napakalakas yan. Pero sinabi ko, di ba? Sinabi ko, padadalhan ko na sobre ito. Ngayon nasaan na? Aalis na sa kanyang pwesto. Uuwi na sa bahay nila. Doon na lang siya mag-aantay ng sundo. Pero may nag-comment dyan, ano raw ba magsusundo? St. Peter daw ba o Pas? Ewan ko kung ano sinusundo doon. Yun na, sinasabi ko. Ayaw ko na lang ikwento kung sino kung sino to, alam niya na, yung mga nakapanood doon sa mga video ko dati. Alam niyo na. Yung ding basher ko na matinding basher ko dati. Di ba? Patay na. Hindi ko pa nahahawakan yon. Ay ano pa kaya pag nahawakan ko, dito na ka. Pero sige, ibahin natin ang usapan. Di ba? Kita nyo na nag-i-speech si President Duterte na bangag ito si BBM na ito. Nandoon si Amy. At saka si Sara. Hindi ko nga alam kung paano nagawa ni Sara eh. Kasi umatin din si Sara dyan sa Pilipinas, bagong Pilipinas. Ano yun? Pilipinas, ano yun? Basta yung ika ni Lisa dyan sa Lunita. Umatin din dyan si Sara eh. Pero pagdating doon sa Kwan, nung nandun na nag-i-speech sa si President Duterte sa Davao, nandoon na rin si Sara. Paano ko nagawa yun? Hindi ko lang alam kung baka umaga dito sa Lunita, tapos lumipad, kasi gabi naman, hapon naman yung kay sa Davao. Baka ganon. Kasi nandun silang dalo ni Aimee. Dati yan sinabi ko, doon sa mga vlog ko, ilang yung vlog ko na sinasabi ko, basta banggitin lang ni Aimee Marcos, Senador Aimee Marcos, na itong kapatid niya ay isang bangag, patunayan lang niya, sabihin niya sa media, pagka yun ay nagawa niya, liligawan ko.
Pero hanggang ngayon nga, hindi pa niya nagagawa. Pero nagdasal-dasal na siya doon sa meeting ng GIL, diyan sa Bulacan. Na yung panalangin niya, di ba? Yung layuan mo po yung aking kapatid dahil napapaligiran na siya ng demonyo. Ang inaantay ko nga doon, kung nabanggit sana niya na itong kapatid ko ay isang bangag, aba, liligawan ko na siya. Dahil sabi ko, hanggat hindi mo siya binabanggit yon, hindi kita liligawan. Magpasensyahan tayo. Dahil unang-una, yun lang ang hinihingi ko sa iyo, ibulgar mo lang na itong kapatid mo bangag, that is the time na liligawan na kita. So since hindi mo pa talaga diniretsong sinabi, wala muna. So, para mo na rin tinanggihan yung isang antik, 175 years old, ganitong itsura, abay mag-isip ka na. Di ba? Unang-una, hindi ka makakakita ng ganito kagwapo na nag-iedad ng 175 years old. Tapos, mas pipiliin mo pa na manahimik, isa liligawan kita, abay mag-isip ka. Pero ang sa akin naman, okay lang naman kung hindi mo talaga kaya. Pero ang sinasabi ko, sinayang mo yung antik. Unang-una, alam naman natin lahat na kapag antik, mahal ang presyo. Di ba? Mapaano man yan, bagay man yun, basta antik yan, mahal ang presyo. So, ibig sabihin, pag niligawan kita, naging tayo. Isanla mo ako. Sigurado ako, tatanggapin ka doon sa star phone shop. Aba, ay milyones dolyar ito dahil antik nga. Yan ang pagkakamali mo, madam. Hindi mo tinanggap yung hamon ko. Anyway, puro kabulastog. Puro kabulastog na. Anyway, seryoso na po tayo. Sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, lalo na po yung mga bagong nag-subscribe dito sa channel ko. Maraming salamat po sa inyo at hindi po kayo nagsisi ng pag-subscribe sa channel ko dahil yan po ang madalas ko sinasabi sa inyo na once na nag-subscribe kayo sa channel ko ay suswertihin kayo. Abangan nyo lang po yung swerting darating sa inyo at malapit na po yan at hindi nyo inaasahan pag lumabas kayo ng inyong pintuan, yun pala matitisod na ninyo yung swerting sinasabi ko. Maraming salamat po at ingat po kayo para hindi po kayo magkasakit. Ayan.